Sa mundo ng mga hayop, karaniwan na matapos na mabuntis ng lalaki ang babae. Ang babaeng hayop na ang magdadala ng magiging anak sa sinapupunan ng ilang buwan o di kaya'y ang paglilimlim. Napakaliit ng partisipasyon ng lalaking hayop sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, maliban na lang sa iilang mga exemptions tulad halimbawa ng swans, na maliban ng monogamous o yaong isang babaeng swan lang ang kanilang pares panghabang buhay. Co-parenting din ang nakadesenyo sa kanilang pag-aalaga ng anak. Ngunit alam nyo bang sa Animal Kingdom ay mayroong extreme display of fatherhood na hindi lang naipapakita sa pag-aalaga ng anak, kundi sa pagbubuntis at sa panganganak din. Kilalanin natin ang mga seahorse. Oo, totoo ito. May uri ng hayop na ang mga lalaki ang nanganganak. Ang seahorse ay isang anyong dagat na maliit at kakaiba. Nakilala sa katangian nitong ang ulo nito nakahugis ng ulo ng kabayo. Sila ay bahagi ng Hippocampus genus sa Cygnatidae family. Sa panahon ng pagpaparami, ang babaeng seahorse ay inilalagay ang kanyang mga itlog sa espesyal na pitaka sa tiyan ng lalaki na tinatawag na brood pouch. Dito, pinapangalagaan ng ama ang mga ito. Ang lalaking seahorse mismo ang nagpapasok ng sperm para mabuo ang mga itlog. Binibigyan din sila ng oxygen at nutrients habang sila ay lumalaki at inaayos ang kapaligiran sa loob ng pouch hanggat hindi pa sila handang lumabas, na maaaring maihalin tulad sa proseso ng development inside the womb sa pagbubuntis. Ayon sa mga pag-aaral, hindi ito buntis-buntisan lang na para bang nag-i-incubate lang ng itlog sa loob ng pouch. Ang biologically male pregnancy na ito ay halos kapareho ng uterus at placenta ng mga mammals na nagbibigay ng proteksyon, sustansya at suporta sa umuusbong na buhay sa loob ng katawan ng ama. At dahil sila ang nagbuntis, sila rin ang magpapalabas ng mga maliliit na seahorses. Yes! Tama! Kapareho din ng panganganak na sa tamang gulang na sa loob ng pouch, kinakailangan ng mailabas ang mga offsprings. Kaya ang extremely rare at very unusual paternal responsibility na naaatang sa lalaking seahorse ay hindi lang sa pag-give birth, kundi sa medyo mahaba-habang proseso ng pregnancy rin. And in the intensive and series of studies and discoveries, nalaman din na hindi nag-iisa ang mga seahorse sa kalagayang ito. Ang mga sea dragons ay nagdi-display din ng pambihirang father care. But unlike seahorses na nasa loob ng kanilang pouch ang mga itlog, ang mga fertilized eggs niya ay nasa underside ng kanilang tail para maprotektahan hanggang mapisa. Ang ilang mga species din ng mga pipefish ay nabubuntis at nanganganak din. Ito ay ang mga dusky pipefish, gulf pipefish at ribbon pipefish. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ang mga seahorse ay kamangha-manghang halimbawa ng likas na talino at disenyo sa dagat. Mula sa makulay nilang anyo hanggang sa pambihirang paraan ng pagdadala at pag-iingat ng mga lalaki sa mga itlog at panganganak. Ito ay nagpapakita na ang mga bagay na maaaring unusual at hindi tanggap ng pangkaraniwan ay bahagi pa rin ng lawak at walang katapusang posibilidad na naghihintay lang na madiskubre ng agham sa pahintulot ng may lalang. Isang simple ngunit pambihirang paliwanag at patunay ng kanyang wonders of creation.